Nakakainis talaga ang lalaking yun. Wala na ba siyang iba magawa sa buhay niya? Bakit pa palagi niya na lang ako iniinis? Isa pa talaga tatanggalan ko na siya ng ngipin. Inis na saad ni Grace. Ininis na naman kasi si Grace ni Hiro kanina sa pool. Palagi na lang siyang pinagtitripan ng lalaki kahit wala naman siyang ginagawa dito. Kuminsan nga, gusto niya na itong patulan ngunit hindi pwede. Baka kasi matanggalan siya ng trabaho. Hindi yun pwedeng mangyari dahil kailangan niya ng trabaho para mabuhay ang kanyang sarili. Hoy Grace, kanina ka pa hinahanap ni Sir Hiro. Hatiran mo raw siya ng merienda sa kwarto niya. Biglang pumasok sa loob ng maid's quarter ang kaibigan niyang si Sarah. Tinaasan niya ito ng kilay. Mabuti na lang at sanay na ito sa ugali niya. Ano? Merienda na lang ihahatid pa sa kanya? Wala ba siyang mga paa? Ang lapit na lang ng kusina, oh. Reklamo niya. Loka, kaya nga may maid sila para tayo ang uutusan nila sa mga gusto nilang gawin. Sige na, puntahan mo na si Sir Hiro at baka magalit na naman sa iyo yun si Sir. Saway ni Sarah sa kanya. Lalagyan ko talaga ng laso niya merienda niya. Nakakainis talaga yung lalaking yun. Mamaya ka na ulit magreklamo dyan. Sundin mo muna yung utos ni Sir. Napairap siya at lumabas ng maid's quarter. Agad siyang dumiretso sa kusina at ipinaghanda ng merienda ang kanyang amo na si Sir Hiro. Naku, kung pwede lang lagyan ng lason tong pagkain mo matagal ko nang ginawa. Sama ng ugali mo. Paano ka naging pulis kung ganyan ka? Mas mukha ka pang kriminal kaysa sa pulis eh. Bulong niya sa sarili. Iha, ayos ka lang ba? Agad siyang napalingon sa kanyang likuran at doon niya nakita ang isa sa kanyang mga amo na si Ma'am Sylvia, ang ina ni Hiro. Kaya po pala ma'am, ayos lang po ako. Para kay Hiro ba yung ginagawa mo merienda? Tanong ni Ma'am Sylvia. Opo ma'am. Sinabihan po kasi ako ni Sarah na hatiran ko na merienda si Sir Hiro sa kwarto niya. Huwag po kayong mag-alala. Wala po tong lason ma'am. Napatawa si Ma'am Sylvia dahil sa kanyang sinabi. Naku Grace, pagpasensyahan mo na ang anak kong yun. La po yun ma'am. Sanay na rin naman po ako sa ugaling niya. Huwag lang sana siya mabulunan dito sa ginawa ko merienda. Aniya at tumawa. Ikaw talaga iha. O sige na, ihatid mo na yan sa kwarto ni Hiro at baka mapagalitan ka pa niya. Tumango siya at kinuha na ang mga pagkain ginawa. Nasa second floor pa ang kwarto ni Hiro, kaya nahirapan siya sa pag-akyat ng hagdan. Trip talaga akong pahirapan ng lalaking yun. Aniya sa sarili. Nang tuluyan na siya makarating sa second floor, dumiretso na siya sa kwarto ni Sir Hiro. Kumatok siya sa pinto nito ngunit walang sumasagot. Sir, nandito na po yung merienda niyo! Sigaw niya. Kumatok pa siya na ilang beses, ngunit wala pa ring sumasagot. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob at bumukas naman yun. Pumasok siya sa loob ng kwarto at wala nga roon si Hiro. Inilagay niya ang pagkain sa table at inilibot ang paningin sa buong kwarto ngunit wala naman doon ang lalaki. Asan kaya lalaki yun? Nagpapahatid ng pagkain pero wala naman dito. I heard you. Nasa CR lang ako kanina, kaya hindi kita narinig na kumatok. Napatingin siya sa kanyang likuran, ngunit agad siyang napatalikod na makitang topless ang kanyang amo. May tela lang na nakabalot sa pang-ibaba nito at halatang bagong ligo. Ano ba sir? Hindi ka ba marunong magdamit bago lumabas ng CR? Inis niyang tanong. Hindi naman to big deal, Grace. Bakit? Ngayon ka lang ba nakakita ng katawan ng lalaki? Gano'n na ba ako kahat sa paningin mo? Kaya umiwas ka agad ng tingin? Pang-aasar ni Hiro. Nek-nek mo, sir. Butot balat naman yung katawan mo, no? Yeah, whatever. Pakilinis mo na ang CR ko bago ka umalis. Tumango siya at naglakad patagilid. Ayaw niyang makita ang hubad na katawan ng kanyang amo. Come on, Grace. Para kang baliw sa ginagawa mong paglalakad. Mayos ka nga. Saway ni Hiro sa kanya. Ba't ba? Magdamit ka na kasi para makapaglakad ako na maayos. Fine. Naramdaman niya na wala na si Hiro sa kanyang likuran. Kaya kumaripa siya ng takbo papasok sa loob ng CR.
Nagsimula na siyang maglinis at hindi naman siya nahirapan dahil hindi masyadong marumi ang loob nito. Siguro, trip lang talaga siyang pahirapan ng lalaki. Nang matapos ay lumabas na rin siya ng CR at sa kama nakita niya si Hiro na kumakain ng sandwich na ginawa niya habang nanonood ng TV. Tapos ko na po linisin ang CR niya, sir. May ipag-uutos pa po ba kayo? Magalang niyang tanong. Wala na. Pwede ka na umalis. Tumango siya at mabilis na umalis ng kwarto nito. Mabuti na lang at hindi na ito muling nag-utos sa kanya. Himala nga dahil nasa bahay ngayon si Hiro. Madalas kasi nasa presinto ito at kahit nasa trabaho ay palagi pa rin siya nito inuutusan. Kagaya na lang ng pagdala ng lunch nito tuwing tanghali. Tapos na. Tanong ni Sarah na makasalubong niya ito sa sala. Oo. Mayabang niyang sagot. Ano? Himala? Wala nang inutos sa'yo sa Sir Hiro? Di ko alam kung ano nakain niya ngayon eh. Pinalabas niya ako agad sa kwarto. Baka sinaniban niyo ng mabuting espiritu. Sana magtagal ang kabaitan niya. Aniya? At bahagyang yumuko. Mabait naman kasi talaga si Sir. Inis ka lang sa kanya kaya ganun. Ha? Yon? Mabait? Hindi halata. Sarkastiko niyang saad. Talagang inis na inis siya sa lalaki. Mabuti na nga lang, sanay na rin ito sa kanyang pagtataray. Sa lahat ng maid sa mansyon ng mga Suarez, tanging siya lang ang nagtataray kay Hiro. Halos lahat ng tao sa mansyon, sanay na sa kanya. Kinabukasan, naging abala siya sa paglilinis ng garden. Hindi kasi dumating ang hardinero kaya nagpasya siya nalang mag-aayos ng mga halaman. Hilig niya rin naman kasi ang mga halaman kahit nung nasa probinsya pa siya. Dalan mo ako ng lunch mamaya sa presinto. Bigla siyang napalingon sa nagsalita sa kanyang likuran. At doon bumungad sa kanya ang nakaunipormeng si Hiro. Mabuti naman at aalis na ito. Ibig sabihin lang walang mantitrip sa kanya ngayong umaga. Okay po sir, may gusto po ba kayong ulam para sa lunch niyo? Gusto ko na lechon. Napanganga siya dahil sa naging sagot ni Hiro. Saan naman siya kukuha ng lechon? Paniguradong bibili na naman siya sa labas. May ipit na naman siya sa traffic. Sige po sir. Tumango si Hiro at tumalikod na. Siya naman muling umupo at inayos sa mga bulaklak. Diyos ko, aalis na nga lang siya pero ang tindi pa ng utos sa akin. Ayaw pa man din ang lalaking yun yung magpa-deliver na lang ng pagkain. Gusto niya ako mismo yung bibili o magluluto ng pagkain niya. Bulong niya sa sarili. Grace, baka naman matuluyan ka na mabaliw dyan ha. Palagi mo na lang kinakausap yung sarili mo. Di naman nagsasalita ang mga halaman eh. Biglang tumabi sa kanya si Sarah at tinulungan siya sa pagbubunot ng mga damo. Ay naku Sarah, kung alam mo lang kung ano na naman yung inutos sa akin ni Sir Hiro. Abay, dalhan ko daw siya ng lunch sa presinto. Alam mo ba kung anong gustong ulam? Lechon! Saan ako kukuha ng lechon? Naku, sarap niyang kaltukan sa ulo. Reklamo niya. Para namang hindi ka sanay kay Sir Hiro. Kahit nga ako, hindi rin alam kung ba't palaging ikaw ang inuutusan ni Sir. Ang daming maid dito sa mansyon, pero palaging ikaw ang nakikita niya. Nainggit na nga ibang maid sa'yo eh. Baka naman gusto ka ni Sir. Pang-aasar ni Sarah sa kanya habang tinutusok ang kanyang tagiliran. Tigilan mo nga ako, Sarah. Talagang gusto lang ni Sir Hiro na nakitang nahihirapan ako. Kapag ako yumaman. Oh, anong gagawin mo kapag yumaman ka na? Wala, edi yumaman ako, pero maghahanap muna ako ng afam. Loka, hindi lahat ng afam mayaman. Naku, dapat talaga tanggalin na yung ganyang mindset eh. Saka lalayo ka pa ba? Nandiyan naman si Sir Hiro. Malay mo siya pala talaga yung future mo. Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo, Sarah. Maiwan na nga kita dito at maghahanap na ako ng lechon. Tumayo siya at iniwan na si Sarah sa garden. Ngayon palang maghahanap na siya ng lechon. Nasa kanya isa sa card ni Sir Hiro dahil siya madalas itong utusan. Ewan ba niya? Ngunit pagdating sa pera, pinagkakatiwalaan siya ni Hiro.
Gumamit na siya ng Google Map para lang sa paghahanap ng lechon. Halos 2 oras din ay tinagal ng paghahanap niya. Hindi kasi pwedeng basta na lang siya bumili ng pagkain. Baka magalit si Hiro kung dyan lang siya sa tabi-tabi bumili. Kapag talaga hindi pa siya nasarapan, ewan ko na lang talaga. Aniya, habang pinagmamasta ng biniling lechon. Agad na siyang sumakay sa taxi at nagpahatid sa presinto. Sakto naman na lunch na. Ma'am, narito na po pala kayo. Kanina pa po kayo hinihintay ni Sir Suarez. Sabi ng isang pulis. Bakit daw? Miss niya na ba ako? Biro niya. Di ko rin po alam, ma'am eh. Mukhang kanina pa siya nagugutom. Napailing na lang siya at dumiretso sa pagpasok ng presinto. Sa opisina ni Hiro, diretso siyang pumasok at kilala na rin siya ng mga pulis doon. Kung minsan, kakulitan niya ibang pulis. Sir, nandito na po ako. Ba't ang tagal mo? Inis na tanong nito. Bakit kasi lechon yung gusto mong ulam ngayon? Daig mo pang buntis. Akin na nga yan. Palihim siyang umirap at inilapag ang pagkain sa table. Inayos niya ang pagkain at agad na tumabi sa kanya si Hiro. Sigurado ka ba masarap to? Bibilhin ko ba kung hindi? Sarkastiko niyang tanong. Sinamaan siya ng tingin ni Hiro, kaya nag-peace sign lang siya. Hindi niya talaga maiwasan ang kanyang pagsusungit. Nagsimula nang kumain si Hiro, habang siya naman tahimik lang sa isang gilid. Nagugutom na siya, ngunit hindi siya nagsasalita. Bakit ba naman kasi? Nakalimutan niyang bumili ng sariling pagkain. Ba't di ka kumakain? Tanong ni Hiro. Busog pa po kasi ako, sir. Sagot niya, ngunit masyadong traidor ang kanyang tiyan dahil bigla na lang yung kumulo at tumunog ng malakas. Busog pala ah. Saluhan mo na nga lang ako. Marami naman itong binili mo. Paano tayo magsasalo kung iisa lang ang utensil? Daldal mo talaga. Nagulat siya nang biglang itinapat ni Hiro ang kutsara sa kanyang bibig. Nakatitig lang siya sa lalaki. Habang ito naman nakakunot ang noo. Nangangalay na ako, Grace. Kainin mo na to. Kahit na nahihiya, isinubo niya ang pagkain. Tahimik lang siya habang ang lalaki naman sinusubuan siya. Kung iisipin ay nag-indirect kiss silang dalawa. Ngunit mukhang walang pakialam doon si Hiro. Seryoso lang ito sa pagkain habang sinusubuan siya samantalang siya naman namumula na sa hiya. Tama ka, masarap nung binili mo. Bukas ulit. Ba't pa kasi ayaw mo na lang magbaon ng lunch mo? Para hindi na ako nahihirapan. O kaya naman magpa-deliver ka na lang. Gusto kasi kita makita. Sagot nito. Mas lalo lang namula ang kanyang mukha sa sinabi ng lalaki. Bigla na lang kasi itong bumanat sa kanya. Ano? Gusto kita makita para mainis kita. Ewan ko sa'yo, sir. Bahala ka sa buhay mo bukas. Hindi kita dadalhan ng lunch. Isusumbong kita kay mommy. Samahan pa kita. Grace! Joke lang, sir. Napahamot siya sa kanyang noo at inayos ang pinagkainan nilang dalawa. Nang matapos, agad niya yung kinuha at tumayo. Alis na po ako, sir. Mamaya ka na umalis. Sumabay ka na sa akin dahil uuwi rin ako kaagad. Nagkibit-balikat siya at muling umupo sa bangko. Mabuti na lang, dala niya ang kanyang cellphone kaya may pinagkakaabalahan siya. Samantalang si Hiro naman abala sa pagpirma ng mga papeles. Nanunood lang siya ng video sa kanyang cellphone at tumatawa pa siya ng malakas. Ba't ka tumatawa? Cute kasi ng panda, sir. Tingnan mo. Aniya at iniharap sa lalaki ang cellphone. Mas lalo namang kumunot ang noon ng lalaki na makita ang kanyang cellphone. Nasaan ang cute na panda dyan, Grace? Tinignan niya ang kanyang cellphone at halos mapamura siya nang makita ang nakahubad na lalaki ang nakaplay sa video. Sumasayaw pa ito. Hala, yun naman ito yung pinapanood ko kanina, sir. Nalipat yung video. Pagdadahilan niya. Kahit na. So, nanonood ka ng ganyang video? Kasi lumabas na sa newsfeed mo. Ngayon lang naman, sir. Malay ko bang lalabas to? At ano po bang problema niyo? Kung manood man ako ng ganitong klaseng video? Kung gusto mo ng lalaking hubad at nagsasayaw,
Sana sinabi mo sa akin. Live ka pang makakapanood. Napairap siya dahil sa sinabi ng lalaki. Alam niya namang nagbibiro lang ito. Imposible naman kasi dahil masyado itong masungit at halata namang hindi marunong sumayaw. Ewan ko sa'yo, sir. Bilisan mo na nga lang dyan. Uwing-uwi na ako, oh. Bakit ba kasi kailangan na hintayin pa kita? Hindi ka ba makakauwi na ikaw lang mag-isa? Ang daldal mo. Manood ka na nga lang ulit ng Panda ko, no? I-block mo na yung page na yan, ha? Hindi niya pinansin ang sinabi ng lalaki at nanood na lang ulit ng video hanggang sa hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya sa paghihintay. Naramdaman niya na lang na merong humawak sa kanyang pisngi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang paningin at doon bumungad sa kanyang mukha ni Hiro. Masyado yung malapit kaya halos malagutan siya ng hininga. Sir, ano po ginagawa niyo? Umiwas ng tingin sa kanya ang lalaki at tumayo. Tulog mantika ka talaga kahit kailan, no? Tulo palaway mo. Sagot ni Sir Hiro. Napatakip siya ng kanyang labi at kinuha ang cellphone. Tinignan niya ang sariling refleksyon sa cellphone at halos masabunutan niya si Hiro dahil wala namang laway. Nakakainis ka! Wala namang laway eh! Umirap ang lalaki. Tara na nga! Tumayo siya at sumunod dito. Nginitian niya ang mga pulis na bumabati sa kanila habang si Hiro naman seryoso lang. Ni minsan, hindi niya pa rin nakitang umiti ang lalaki. Malapit na ang birthday ni Mommy. Samahan mo akong bumili ng regalo. Bukas. Biglang sabi ni Hiro na makasakay sila sa kotse. Sige. Nang makarating sa mansyon, agad siyang dumiretso sa kusina para tumulong sa paghahanda ng hapunan. Halos, ginabi na rin pala sila sa presinto kaya nakatulog siya. Akala niya pa man din makakauwi siya agad. Bakit di ka nakauwi agad? Siguro nag-date kayo ni Sir Hiro, no? Pang-aasar ni Sarah. Ang OA mo, Sarah? Ang sabi niya kasi hintayin ko daw siya. Eh, hindi ko na malaya nakatulog na pala ako tas ngayon lang kami nakauwi. Walang date na naganap sa pagitan naming dalawa, okay? Pagdadahilan niya. O sige, sabi mo eh. Napasimangot siya dahil sa sinabi ni Sarah. Ipinagpatuloy na lang nila ang paghahanda ng pagkain at nang matapos ay agad niyang tinawag si Hiro. Kinabukasan tulad ng kanila na pag-usapan, sinama siya ni Hiro sa mall. Nakabihis siya ng pink na dress at walang nagawa si Sir Hiro nang makitang gano'n ang kanyang suot. Ano po bang gusto niya iregalo kay ma'am? Tanong niya habang inililibot ang paningin sa buong mall. I don't know. Wala akong maisip kaya nga kita sinama dito eh. Pero ba't ganyan ang suot mo? Ba't kailangan mag-dress ka pa? Inis na tanong ng lalaki. What ba? Maganda naman yung suot ko, no? Aniya at umikot pa sa harapan ni Hiro. Alam kong maganda ka. Pero pinagtitinginan ka ng mga lalaki, Grace. Hindi mo ba sila nakikita? Hayaan mo sila, sir. Eh hanggang tingin lang naman sila sa akin, no? Wala silang makukuha. Napailing na lang si Hiro dahil sa sinabi nito. Talagang naiinis siya sa mga lalaking tumitingin ngayon kay Grace at hindi niya alam kung bakit. Parang ang gusto niyang dukutin ang mga mata nito. Tara na, sir. Para ka nakakain ng tao dyan sa itsura mo eh. Pangit mo. Pang-aasar sa kanya ni Grace. Napailing na lang siya. Talagang hindi tumatalab ang pagiging masungit niya pagdating kay Grace. At hindi niya alam kung bakit naaapektuhan siya sa lahat ng kinikilos ng babae. Hindi naman siya dating ganun. Mas gusto niya ang pinagtitripan si Grace dahil natutuwa siya tuwing nakikita niya itong naiinis. Ano po bang hilig ni ma'am? Tanong ng babae. Bags? Shoes? Dress? Jewelry? I don't know. Di mo alam? Anong klase kang anak, sir? At di mo alam kung anong gusto niya? Kasi, hindi ko naman madalas makasama si mommy. Madalas na sa trabaho lang ako. Yan ang hirap sa inyo eh. Pagdating sa trabaho, marami kayong time pero pagdating sa pamilya, wala. Mga mayayaman nga naman. Huwag mo na nga akong pagalitan. Kaya nga narito ka, di ba? Ang alam ko, hilig ni ma'am yung mga antik na gamit. Doon na lang tayo tumingin. Tumango siya sa sinabi ni Grace at nagulat siya nang bigla nitong hinawakan ng kanyang kamay. Masyado rin kasing maraming tao sa mall. Kaya talaga,
Kailangan nila maghawak kamay para hindi nila mawala ang isa't isa. Pumili ka na lang ng sa tingin mo magugustuhan ni ma'am. Sabi ng babae na makarating sila sa isang antique store. Nag-ikot-ikot siya sa buong store hanggang sa makakita siya ng isang vase. Yun na lang ang pinili niya para sa kanyang ina. Agad niya yung binayaran at hinila palabas ng store si Grace. Nang nasa parking lot na silang dalawa, nagulat na lang siya nang biglang may nagpaputok ng baril sa kanila. Agad niyang niyakap ang babae upang protektahan to. May dala naman siyang baril, kaya nakikipagbarilan na rin siya. Hindi niya alam kung sino ang mga kalaban niya ngayon. Siguro, isa sa mga sindikatong tinutugis niya. Ramdam niya ang panginginig ng katawan ni Grace dahil sa takot. Bakit ba naman kasi? Ngayon pa siya sinugod ng kalaban, kung kailan kasama niya si Grace. Sir, alis na tayo dito, natatakot na ako eh. Hush now, Grace. Makakaalis din tayo sa lugar na to. Meron siyang pinindot sa kanyang relo, at ilang sandali pa, dumating na rin ang iba pang mga pulis. Tumulong na rin ang mga ito sa pakikipagbarilan. Ilang sandali pa naubos na ang kanilang mga kalaban. Sir, iimbestigahan na po namin agad ang nangyaring to. Sa ngayon po umuwi muna kayo. Halatang takot pa rin si Mamo. Tumango siya at bahagyang hinila si Grace. Tulala naman si Grace, kahit na nasa kotse na silang dalawa ni Hiro. Kinakausap siya ng lalaki ngunit hindi siya makapagsalita. Shock pa rin siya sa nangyari. Ngayon lang siya nakaranas ng ganon sa buong buhay niya. Hanggang sa makarating sa mansyon, tahimik lang siya. Bumaba siya sa kotse at dumiretso sa maid's quarter. Ni hindi niya na nga pinansin ang pagtawag sa kanya ni Sir Hiro. Grace, ayos ka lang ba? Ba't kanya na itsura mo? Mukha ka nakakita ng multo. Sabi sa kanya ni Sarah. Sarah? Ano na girl? May ginawa ba masama sa'yo si Sir Hiro? Sinaktan ka ba niya? Gusto mo bang respahan natin? Naku, kahit gwapo yun. Di pa rin tama na sinaktan ka niya. Tatanggalan ko siya ng ngipin. Saad ni Sarah. Muntik na akong maging multo, Sarah. Ha? Muntik na maging multo? Hindi kita maintindihan, Grace. Kanina, habang nasa parking lot, nagulat na lang ako nang bigla kaming paputukan ng baril. Sobrang takot ko kanina, Sarah, no? Halos hindi ako makahinga. Muntik na ako mamatay. Ano? Sino yung bumaril sa inyo? Hindi ko alam. Baka kalaban ni Sir. Niyakap siya ni Sarah kaya napaiyak siya sa balikat nito. Akala niya talaga, mamamatay na siya kanina. Kahit na naroon si Sir Hiro kanina, natakot pa rin talaga siya. Ilang araw ang lumipas, iniwan niya na si Sir Hiro. Gumagawa na lang siya ng dahilan para hindi siya mautusan nito. Kahit nga mag-asawang Suarez, naguguluhan sa kinikilos niya. Wala kasing alam ang mga ito sa nangyari sa kanila. Natapos na rin ang birthday ni Ma'am Sylvia. Grace, iniiwasan mo ba ako? Agad siyang napaliko na makitang si Sir Hiro naroon sa kanyang daraanan. Ngunit agad siyang nahawakan ng lalaki sa braso at isinandal sa pader. Umiwas siya ng tingin, ngunit hinawakan ng lalaki ang kanyang baba at iniangat ito para magtagpo ang kanilang mga mata. Please, huwag mo naman ako iwasan. Hindi ako sanay na ganyan ka sa akin. Pagtapos na nangyari sa atin sa parking lot, nakaramdam na ako ng takot kapag nakikita kita eh. Alam ko naman pong delikado talaga yung trabaho niyo. Pero masisisi mo ba ako na shock ako sa nangyari? Alam ko naman yan, Grace. Pero sana lang wag mo naman ako iwasan. Magsasalita na sana siya, ngunit biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tinignan niya kung sino ang tumawag at tanging number lang yon. Kinuha ni Hiro ang kanyang cellphone at sinagot. Grace. Sabi ng boses, sino ka? Manda ka, Grace. Ikaw pala ang kasintahan ng lecheng pulis na si Suarez. Pwede kitang magamit laban sa kanya kaya humanda ka. Sagot ng lalaki sa kabilang linya at biglang pinatay ang tawag. Ilang beses na pamura si Sir Hiro habang siya naman tulala lang. Dahil lang sa simpleng pagsama niya sa lalaki sa mall, nalagay pa sa panganib ang kanyang buhay. At ngayon nga napagkamalan pa siyang kasintahan nito. Sir, anong gagawin ko? Ayoko pa mamatay. Ba't pa kasi napagkamalan akong girlfriend mo? Ganun ba talaga ako kaganda? Mag-impahe ka ng gamit mo. Hindi ka na safe sa lugar na to. Lalayo muna tayo ng Maynila.
Pupunta sa ibang lugar. Sisiguraduhin ko mahuhuli ang mga taong nagbabanta sa buhay mo. Tumango siya sa sinabi ni Hiro. Hinawakan siya ng lalaki sa pisngi at pinunasan ng kanyang luha. Hush now. Poprotektahan kita sa abot na aking makakaya. Sige na, ayusin mo na yung mga gamit mo. Ako nang bahala magsabi kina mom at daddy. Umalis na siya sa harapan ng lalaki at dumiretso sa maid's quarter. Inayos ang kanyang mga gamit. Grace, saan ka pupunta? Ba't ka nag-empake? Tanong ni Sarah. Kailangan ko magtago, Sarah. Napagkamalan akong girlfriend ni Sir Hiro at may tumawag sa akin kanina. Pinagbantaan niya yung buhay ko kaya ang sabi sa akin ni Sir Hiro magtago muna ako. Sasamahan niya naman daw ako eh. Saan daw kayo pupunta? Tanong pa ni Sarah. Hindi ko pa alam. Mag-ingat ka ha, kung saan man kayo pupunta ni Sir. Napangiti siya at niyakap si Sarah. Si Sarah na kasi ang itinuring niyang bagong pamilya, kaya malungkot din siya na malalayo sa babae. Nagpaalam na rin siya sa mag-asawang Suarez. At habang nasa biyahe, tahimik lang siya habang pinagmamasdan ang mga nadadaanang building. Wala siyang lakas para kausapin si Sir Hiro. Grace, I'm sorry kung nadamay ka pa sa gulo na to. Ipinapangako ko na mahuhuli ko ang mga yon. Hindi siya umimik at nakatingin pa rin sa labas hanggang sa hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Nagising na lang siya nang tapikin ni Sir Hiro ang kanyang pisngi. Nasaan na po tayo, sir? Hiro na lang itawag mo sa akin, Grace. Nandito tayo sa Bulacan. May bahay ang kaibigan ko dito. Hindi tayo matutunto na mga kalaban dito. Tumango na lang siya at inayos ang sarili. Lumabas siya ng kotse at kinuha ang kanyang gamit. Gabi na rin pala, nang makarating sila ng Bulacan. Kinuha na rin ni Hiro ang gamit nito at pumasok sila sa isang bahay. Meron din sila mga kapitbahay ngunit sarado na ang mga yon dahil nga gabi na. Alam kong pagod ka kaya matulog ka na. Bukas mo na lang ayusin yung mga gamit. Nasaan ang kwarto? Tinuro ng lalaki ang isang pinto. Binuksan niya yon at bumungad sa kanya ang hindi kalakihang kama. Agad na siyang nahiga sa kama at hindi na pinansin si Hiro. Wala siyang lakas para kausapin ng lalaki. Nakatulog din kaagad siya na mahiga sa kama. Kinabukasan maaga siyang nagising. Merong CR ang kwarto, kaya pumasok siya doon at naghilamos na muka. Nang maayos niya ang kanyang sarili, lumabas siya ng silid at nagulat na makita si Hiro na nakahiga sa bangko. Pinagkasya nito ang sarili sa hindi kalakihang upuan. Wala rin itong kumot at ang bag ang ginawang unan. Nilapitan niya ang lalaki at naupo sa sahig. Aaminin niyang gwapo ang lalaki, kaya nga hindi na siya nagtataka nang malaman niyang maraming babae ang naghahabol dito. Hinawakan niya ang hibla ng buhok ni Hiro at pinakatitigan ang mukha nito. Kung di mo lang ako iniinis, baka nagustuhan na kita. Bulong niya. Napailing siya sa kanyang sinabi at tumayo. Naglibot siya sa buong bahay. Hindi naman ganun kalakihan ang bahay. Sakto lang para sa 2 tao. Nang makita ang kusina, agad na siya nagluto ng kanilang umagahan. Mabuti na nga lang at may stock ng pagkain kaya nakapagluto agad siya. Sakto naman, na pagkatapos niya magluto, nagising na rin si Hiro. Ngumiti siya sa lalaki at inaya itong kumain. Hanggang kailan tayo dito? I don't know. Tinitrace sa mga kapwa ko pulis ng sindikato nagbanta sa buhay mo. Medyo matatagalan yan, dahil malaking tao ang makakabangga namin. Miss ko na kaagad si Sarah. Huwag mo na siyang mamiss, nandito naman ako. Pang-aasar ng lalaki sa kanya. Ewan ko sa'yo, Hiro. Kulang ka ba sa tulog? Bakit nga pala sa bangko ka natulog? Sa laki mong yan, talagang hindi ka magkakasya doon. Tapos wala ka pang kumot. Wala na kasing ibang kwarto. At nakalak ang pinto mo. Sinubukan kong katukin ang pinto ngunit di ka naman sumasagot. Kaya natulog na lang ako na walang kumot. Grabe ka, Grace. Hinayaan mo ako matulog dito sa sala, wala pang kumot. Pagdadrama ni Hiro. Malay ko bang wala na pala ibang kwarto? Hindi mo naman kasi sinabi agad sa akin. Kaya hindi ko naman kasalanan yun, no?
Huwag mo ko sisihin. Isa pa, pinatulog mo kaya agad ako. Pagdadahilan niya. Ang galing mo talaga magpalusot, no? Oo naman. Pero saan ka matutulog mamaya? Malamang sa tabi mo. Ano? Ayoko nga. Bakit naman? Natatakot ka ba na baka gapangin mo ko? Huwag ka mag-alala, Grace. Willing naman ako magpagapang sa'yo. Pang-aasar ni Hiro. Kapal din ang mukha mo, no? Ba't naman kita gagapangin? Hindi naman ikaw si Lee Jungi. Lee Jungi? Sino yun? Asawa ko. Sagot niya at tumayo. Sumigaw pa si Hiro, ngunit hindi niya ito pinansin. Lumabas siya sa bahay at doon niya lubusang nakita ang buong paligid. Maaliwalas ang buong paligid at maraming puno. Nakita niya rin ang kanilang mga kapitbahay. Meron pa nga lumapit sa kanya. Magandang araw, Ineng. Bati ng isang matandang babae. Magandang araw din po. Kasintahan ka ba nung binatang gwapo? Po, sinong binatang gwapo? Hindi ho. Ako po ang kasintahan niya, nanay. Sagot ni Hiro mula sa kanyang likod. Nagulat siya nang bigla siyang inakbayan ni Hiro. Nilingon niya ang lalaki. Ngunit nagulat na lang siya nang bigla nitong pingutin ang kanyang ilong. Ba't mo naman ako iniwan sa pagkainan, love? Ang sama mo, di mo na ba ako mahal? Nakangusong tanong ni Hiro kaya halos mapanganga siya sa inakto ng lalaki. Abay, si Hiro pala ito. Kagandang babae naman itong kasintahan mo. Ako nga pala si Laila. Tawagin mo na ako Nanay Laila. Alanganin siyang umiti kay Nanay Laila at muling sinamaan ng tingin si Hiro. Siyempre naman po, Nay, hindi naman po pwedeng pumili ako ng pangit na girlfriend. Invited po kayo sa kasal namin ni Grace. Oo naman. Pinilit niyang tinatanggal ang kamay ni Hiro sa kanyang balikat ngunit masyadong makulit ang lalaki. Mahigpit ang pagkakaakbay sa kanya ni Hiro, kaya hindi niya yun matanggal. Gusto niyo po bang pumasok, Nay? Hindi na, iha. Baka hinahanap na ako ng asawa ko. Paalam na muna sa inyong dalawa. Kung may kailangan kayo, bukas ang bahay ko para sa inyo. Napangiti siya dahil sa sinabi ni Nanay Laila. Nang makaalis ito, halos pilipitin niya ang kamay ni Hiro, ngunit ang lalaki ay tinawanan lang siya. Ano yun? Ba't pinakalala mo ako bilang girlfriend mo? Grace, sinabi ko yun para hindi sila maghinala sa atin. Ano sasabihin ko kay Nanay Laila? Na may gustong pumatay sa'yo kaya tayo nandito? Ayoko mag-isip sila, okay? Saka ayaw mo ba sa akin? Di ka naman lugi sa akin dahil gwapo ako. Ewan ko sa'yo, lalaki ka. Diyan ka na nga! Napatawa naman si Hiro dahil sa inakto ni Grace. Inis naman ito sa kanya at masaya siya dahil nakikita niyang napapalapit na naman silang dalawa sa isa't isa. Nung una kasi iniiwasan siya nito. Naiintindihan niya kung ba't ginagawa ng babae yon. Malamang natakot ito dahil sa nangyari. Galit din siya sa sindikato na dinamay si Grace. Napagkamalan pa silang may relasyon. Hindi naman kasi mukhang maid si Grace nung pumunta sa mall. Dapat niya nang mahuli ang sindikatong yon bago pa masaktan si Grace. Papasok na sana siya sa loob ngunit biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isa yon sa mga tauhan niya sa presinto. Kaya agad niyang sinagot ang tawag. Anong balita dyan, Austria? Sir, nakatakas na naman yung mga sindikatong yun. Pero confirmed. Ang una nilang kuta base sa mga lookout natin. Dahil na rin sa mga naiwan nilang bakas. Sa ngayon, inaalam pa rin namin kung nasa ang bago nilang kuta. Mabuti naman kung ganun. Bilisan niyo lang ang pag-ahanap dahil nakahanda na ang warrant of arrest. Sisiguraduhin kong mabubulok sila sa bilangguan. Copy po, sir. Pero pala akong gusto ipahanap sa'yo. Sino po, sir? Si Lee Jungi. Hanapin mo ang lalaking yan, ah. Gusto ko siya makausap. Talagang nainis siya nang banggitin ni Grace ang pangalang yan. Sa pagkakaalam niya, single si Grace, kaya nagtaka siya nang sabihin nitong asawa nito si Lee Jungi. Sir, seryoso po ba kayo sa sinasabi niyo? Talagang si Lee Jungi po yung pinapahanap niyo?
I'm dead serious, Austria. Sir, Korean actor po yun eh. What? Crush siya ng kapatid kong babae. Isa yung Korean actor at malabo na makausap mo siya. Namula ang kanyang muka dahil sa sinabi ng kanyang tauhan, kaya agad niyang pinatay ang tawag. Hindi niya naman kasi alam na Korean actor pala yon. What the heck? Nagsiselos ako sa isang Korean actor? Tanong niya sa sarili. Tama, nagselos siya kanina nang sabihin ni Grace na asawa nito si Lee Jun-gi. Ayaw man niyang aminin ngunit may nararamdaman na siya para sa babae. Kaya siguro trip niya itong inisinoon dahil gusto niyang magpapansin dito. Napaasik siya at pumasok na sa loob ng bahay. Nakita niya si Grace na nanonood sa cellphone habang tumatawa. Anong pinapanood mo? Ba't ka tumatawa? Ang sungit mo naman. Daig mo pang babaeng nasa menopausal stage ah. May sinandang sa akin si Sarah na nakakatawang video. Di ba lalaki yan? Boyfriend ko naman to, sir. Si Lee Jong-suk. Magsasalita na sana siya, ngunit agad niyang napigilan ng sarili. Pangalan na naman kasi yun na isang Koreano, kaya paniguradong Korean actor na naman ang binabanggit ng babae. Walang dahilan para magselos siya. Pupunta tayo sa palengke mamaya para bumili ng mga gulay. Puro frozen food yun nasa ref. Wala man lang masustansya. Okay. Sagot ni Grace. Napailing na lang siya at kinuha ang kanyang bag. Pumasok siya sa kwarto at inayos ang kanyang damit. Naroon din ang mga damit ni Grace. Napailing na lang siya at kinuha ang kanyang bag. Pumasok siya sa kwarto at inayos ang kanyang mga damit. Naroon na rin ang mga damit ni Grace. Napailing na lang siya nang maisip na para sila mag-asawa ni Grace na nagsasama sa iisang bubong. Kumuha na lang siya ng isang pares ng damit at shirt bago naligo. Samantala, kinakabahan naman si Grace. Ngayon lang kasi nagsink-in sa kanyang isip na titira siya sa isang bahay na kasama si Hiro. Ilang oras na silang nasa bahay. Ngunit talaga ngayon lang nagsink-in sa kanya ang lahat. Parang gusto niya tuloy bumalik na lang sa Maynila. Ngunit masyado namang delikado dahil paniguradong hinahanap siya ng mga sindikato na nais siyang patayin. Pinagpatuloy niya ang panonood ng videos ni Lee Jong-suk. At ilang sandali pa, lumabas na sa kwarto si Hiro. Pinupunasan nito ang sariling buhok dahil basa pa yon. Maligo ka na para makaalis na tayo at agad ding makabalik. Siya naman ang pumasok sa kwarto at kumuha ng damit bago naligo. Isang simpleng blouse at maikling short ang suot niya. Nagayos muna siya ng kanyang sarili bago lumabas. Ba't ganyan ang suot mo? Kunot noong tanong ni Hiro na makita ang kanyang suot. Bakit? May mali na naman ba sa suot ko? Umiling lang ito. Tara na, bago pa mag-init ang ulo ko sa'yo. Sabi ni Hiro kaya napanguso na lang siya. Tumalikod na si Hiro kaya inambahan niya ito ng suntok. Ngunit lumingon sa kanya ang lalaki kaya agad niyang naibaba ang kanyang kamay. Ano ginagawa mo? Wala po, stretching lang. Sagot niya at kunwari nag-stretching. Napaasik si Hiro kaya inirapan niya ito bago sinundan sa labas. Naglakad lang silang dalawa dahil malapit lang naman daw ang palengke. Meron din mga kakilala si Hiro at kada tao madadaanan nila, ipinakikilala siya ni Hiro bilang girlfriend dito. Idagdag pa na hawak kamay silang dalawa ni Hiro, kaya pinipigilan niya ang sarili na huwag kiligin sa mga pinapakita ng lalaki. Baka naman, umasa lang siya at sa huli, siya lang ang masaktan. Ano uunahin natin? Tanong niya. Bumili na muna tayo ng karne. Sagot ni Hiro. Bumili muna sila ng lagayan at dumiretso sa meat section. Siya ang namimili ng mga karne dahil hindi naman marunong si Hiro. Kaya si Hiro na lang ang may hawak ng kanilang lagayan. Hindi naman ganon karami ang tao kaya madali lang silang nakabili. Cute nyo naman mag-asawa dahil dyan bibigyan ko kayo ng discount. Sabi ng tindera ng isda. Magsasalita na sana siya, ngunit biglang tinakpan ni Hiro ang kanyang bibig. Talaga po, Nay? Cute po kami ng asawa ko? Sige nga po, pabili ng 3 kilong bangus. Masayang saad ni Hiro. Napailing na lang siya
dahil sa sinabi ng lalaki. Talagang nagpauto ito sa tindera. Hinayaan niya na lang si Hiro ang magbayad ng lahat ng kanilang pinamili. Nang matapos sa pamimili, agad naman silang umuwi. Napagod siya sa kanilang pamimili kaya napaupo siya sa bangko. Ako ang bumuhat lahat ng pinamili natin. Pero bakit mas mukha ka pang pagod kaysa sa akin? Tanong ni Hiro. Bakit ba? Bawal na ba ako mapagod ngayon? Porket ikaw ang nagdala ng lahat? Grabe ka naman sa akin, Hiro. Babae lang naman ako. Napapagod din. Kaya huwag kang ganyan sa akin. Pagdadrama niya. Oo na. Nagdrama ka pa talaga dyan. Magpahinga ka na lang. Ako na magluluto ng tanghalian natin. Napangiti siya. Dahil gumana ang kanyang plano. Talagang tinatamad lang siya magluto kaya nagdrama siya kay Hiro. Isa pa, ito ang unang beses na matitikman niya ang luto ni Hiro. Excited na tuloy siya. Ilang minuto pa siyang naghintay hanggang sa tinawag na siya ni Hiro. Agad naman siyang sumunod sa lalaki sa kusina at nakita niyang kaldereta ang ulam nilang dalawa. Isa sa paborito niyang ulam, ang kaldereta. Excited siyang nagsandok ng kanin at ulam. Hindi niya na hinintay si Hiro dahil agad na siyang nagsubo ng kanin. Sarap! Sarap pa pala magluto. Ba't kaya hindi na lang ikaw magluto ng pagkain natin simula ngayon? Biro niya dito. Asa ka. Pinagbigyan lang kita ngayon na hindi magluto dahil nagdrama ka kanina. Sa mag-asawa, dapat babae nagluluto. Di naman tayo mag-asawa. Inirapan niya si Hiro at pinagpatuloy ang pagkain. Nang matapos silang kumain, siya na ang naghugas ng kanilang pinagkainan. Lumipas sa mga araw para silang aso't pusa ni Hiro. Palagi kasi sila nag-aaway. Ngunit kahit ganoon, hindi niya maiwasan na mahulog ang loob sa lalaki. Masyado itong maalaga sa kanya. Hindi niya tuloy alam kung ganun ba talaga ang lalaki o pinafa-fall lang siya nito. San ka naman pupunta, Hiro? Agad niyang tanong sa lalaki na makita itong lalabas ng pinto. Kung iisipin, para nga talaga silang mag-asawa. Tabi na rin sila matulog sa kama, ngunit wala naman itong mali siya. Dahil merong harang na unan sa pagitan nilang dalawa ni Hiro. Diyan na ako, di naman ako lalayo. Nako, Hiro, alam ko na yung mga palusot mo. Siguro pupuntahan mo si Jessa, no? Kunwari ka pa nalalabas. Pero may kipagkita ka naman talaga kay Jessa. Si Jessa? Halatang may gusto kay Hiro. Nakita niya kasi itong nilalandi si Hiro, kaya hindi niya maiwasang magselos. Grace, hindi ako lalandi, okay? At saka, nagsiselos ka ba kay Jessa? Natatawang tanong ni Hiro. Bakit naman ako magsiselos sa kanya? Mas maganda kaya ako dun. Exactly. Huwag ka na magalit sa akin. Kailangan ko lang talaga ng matinong signal dahil may clue na raw ang mga pulis kung nasa ng bagong kuta ng mga sindikato. Sige na, huwag ka na magselos. Bawal magselos ang misis ko. Nilapitan siya ni Hiro at hinalikan sa noo. Sa mga nakalipas na araw, nasanay na siya sa palaging ginagawang paghalik ni Hiro sa kanyang noo. Masyado talagang sweet ang lalaki kaya nga nahulog siya dito. Nang makaalis si Hiro, pinagpatuloy niya ang paglilinis ng bahay. Agad niyang tinapos ang paglilinis ng bahay at lumabas siya. Halos uminit ang kanyang ulo nang makita na hinahaplos ni Jessa ang balikat ni Hiro. Samantalang si Hiro naman walang pakialam sa babae. Hiro, ba't pa ayaw mo akong pansinin? Wala naman dito yung girlfriend mo. Sabi ni Hiro habang tutok ito sa laptop. Kung awayin ka man ng girlfriend mo, bukas naman ang bahay ko para sa'yo. Asawa nga naaagaw. Girlfriend pa kaya? Malanding tanong ni Jessa. Bulkan niya sumasabog. Mukha mo pa kaya? Sabat niya. Kita niya ang takot sa mukha ni Hiro nang makita siya nito. Abay dapat lang na matakot ang lalaki. Dahil lumandi na naman ito. Hindi mo ba talaga titigilan ng boyfriend ko, Jessa? Kating-kati ka na ba? Kaya gusto mong magpakamot? Meron namang pader. Ba't di mo dun ikiskis? Mataray niyang tanong. Ang pangit mo. Pang-aasar ni Jessa. Huwag mo akong tulad sa'yo, no? At least ako natural beauty. Ikaw.
Kulang na lang maging espasol yung mukha mo sa sobrang daming foundation nilalagay mo. Kakahiya ka. Huwag mong ibaba yung pagiging babae mo dahil lang sa isang lalaki. Ano bang pakialam mo? Inis na tanong ni Jessa. Anong pakialam ko? Gaga ka ba? Boyfriend ko yung nilalandi mo, haliparot. Malis ka sa harapan ko dahil nasusuka ako sa pagmumukha mo. Baka hindi ako makapagtimpi. At ako nang magkiskis sa'yo sa pader. Tinarayan siya ni Jessa ngunit wala siyang pakialam. Nilingon niya naman si Hiro na nakangisi sa kanya habang pinagmamasdan siya. Ang hot mo kanina. Ah, ganon? Hot pala ah. Lumapit siya kay Hiro at bigla itong hinawakan sa tenga at piningot. Wala siyang pakialam kung nasasaktan niya ang lalaki. Naiinis kasi siya dito. Aray, Grace! Bitiwan mo yung tenga ko! Grace, masakit! Hiyaw ni Hiro. Hindi niya pinansin ang paghiyaw ni Hiro at pumasok sila sa loob ng bahay. Sinarado niya ang pinto at hinarap ang lalaki na nakahawak sa tenga nito. What was that for? Talagang hinayaan mo? Nalandiin ka ni Jessa? Inis niyang tanong. Nagsiselos ka ba? Kapag bang sinabi kong oo, lalayuan mo na siya? Grace. Nagsiselos ako, Sir Hiro. Alam mo kung bakit? Kasi mahal na kita eh. Kasalanan mo din naman kung ba't minahal kita. Masyado kang pa-fall. Sweet ka tapos caring. Kaya pasensya na kung binigyan ko yun ng meaning. Kasalanan mo to kaya panindigan mo ako. Mahal din kita. Ano? Pwede pakiulit yung sinabi mo? Dahil baka nabibingil lang ako. Ang sabi ko mahal din kita. Kasalanan mo rin. Kung bakit minahal kita kaya quits lang tayo. Dapat nga ikulong ka na. Kasi masyado mo nang ginugulo ang sistema ko. Alam mo ba kung ba't palagi kitang iniinis nun? Kasi gusto ko magpapansin sa'yo. Kasi gusto ko na ako lang ang pansinin mo. Alam mo ba nagsiselos ako? Sa inyo na nakapatid kong si Matt. Dahil mas pinapansin mo siya nun kesa sa akin. Mabuti na nga lang. At umalis na siya dito sa Pilipinas. Nagkaroon ako ng chance magpapansin sa'yo. Kaya kasalanan mo ang lahat, Grace. Dapat kang ikulong sa puso ko habang buhay. Napaiyak siya sa ginawang pag-amin ni Hiro. Kaya pala gano'n na lang ang pagtrato sa kanya na ni Hiro. Yun pala, gusto lang nito magpapansin sa kanya. Hindi niya naman inakala na mabibihag niya pala ito gamit ang kanyang kagandahan. Grace Zubiri, will you be my real girlfriend? Di mo ba ako liligawan muna? Araw-araw naman kita liligawan. Pero sa ngayon, gusto ko muna makasiguro na magiging akin ka na talaga. Kaya dapat sagutin mo na ako. Sigurista ka din, no? Yes, love. Sige na. Sagutin mo na ako. Oo na nga. Sinasagot na kita. Napatawa siya nang bigla siyang buhatin ni Hiro at inikot sa ere. Sobrang nasiyahan ito dahil lang sa ginawa niyang pagsagot dito. Hindi niya inakala na simple lang pala ang kasiyahan ng lalaki. Anong gusto mong gawin natin ngayong araw? Hindi mo na ba sikasuhin mo na yung tungkol sa sindikato? Akala ko ba may bago na kayong lead? Natignan ko na yung kanina habang nilalandi ako ni Jessa. Siguro gustong-gusto mong nilalandi ka niya, no? Love naman, ikaw lang ang gusto ko lumandi sa akin, wala nang iba. Bolero. Manood na lang tayo ng movie. Tumango siya sa sinabi ni Hiro. Sa kwarto na lang sila nanood dahil meron din namang TV doon. Lumipas ang ilan pang mga linggo at naging masaya naman ang pagsasama nilang dalawa ni Hiro. Totoo nga, na nililigawan pa rin siya ni Hiro kahit sinagot niya na ito. Maswerte siya sa lalaking ito. Love, tara na. Teka lang naman Hiro, hindi naman magsasara yung park. Balak nilang mag-picnic ngayon kaya naman maaga silang nagising ni Hiro. Nang matapos siya sa pag-aayos ng sarili, agad siyang lumabas ng kwarto. Isang floral dress ang suot niya ngayon at meron din siyang suot na headband. Ang ganda mo, love. Baka naman mapaaway ako niyan sa park mamaya. Isa pa ito sa nagustuhan niya kay Hiro. Araw-araw kasi siya nitong pinupuri. Hindi ito nakakalimot. Maging sa pagsabi nito sa kanya kung gaano siya nito kamahal. Ang OA mo naman, Hiro? Hindi ako OA. Nagsasabi lang ng totoo.
Ewan ko sa'yo, tara na nga. Ngumiti muna si Hiro bago siya halikan sa labi. Si Hiro, ang uri ng tao na adik sa halik. Sanay na rin naman siya, kaya hinahayaan niya na lang. Ngunit may limitasyon din ang paghalik nito sa kanya. Kahit tabi sila matulog, wala pa rin nangyayari sa pagitan nilang dalawa. Gusto niyang humarap sa altar ng berhen pa siya. At iginagalang naman yun ni Hiro. Ganda mo talaga. Swerte ko talaga sa girlfriend ko. Napailing na lang siya sa sinabi ni Hiro bago siya hinila papunta sa kotse. Halos ilang minuto lang ang naging biyahe niya hanggang makarating sa park. Agad nilatag ni Hiro ang blanket na dala. Marami silang dalang pagkain kaya masaya siyang sumusubo ng mga pagkain. Nakasandal siya sa puno habang si Hiro naman nakaunan sa kanyang hita. Natutulog ito. Cute na mga batang naglalaro. Gusto mo na ba magkaroon ng anak? Sabihin mo lang sa akin. Willing ako, love. Papakasalan kita agad. Sigurado ka na ba talaga sa akin, Hiro? Paano kung di pala ako yung babaeng para sa'yo? Love, wala na ako ibang hihilingin. Dahil sapat ka na para sa akin. Sobra-sobra pa nga. Paano kung hindi payag ang mga magulang mo sa relasyon natin? Alam mo naman na mahirap lang ako, di ba? Wala akong may pagmamalaki sa kanila. Tapos hindi rin ako nakapagtapos ng pag-aaral. Paano kung mag-offer sila sa akin ng 10 million pesos para layuan ka? Tatanggapin ko ang perang yun. Pangarap ko man din maging mayaman. Grace? Joke lang. Kahit 100 million pesos pa yan. Kahit gaano pa kalaki ang offer sa akin ng mga magulang mo, hindi ko yung tatanggapin. Masyado kitang mahal. Para lang ipagpalit sa pera. Ipaglalaban kita. Love, hindi mo naman kailangan mag-worry kay mom at daddy. Kung alam mo lang ang sinasabi nila nun sa akin, ligawan nga raw kita. Gusto ka nila para sa akin. Dahil ikaw lang daw yung babaeng nakakaya akong tarayan. Talaga? Gusto ko ng mom at daddy mo? Oo. Kaya, huwag ka na mag-alala. Mabalik tayo sa topic kanina. Magpakasal na kaya tayong dalawa? Hiro, hindi pwede. Masyado pa delikado ang sitwasyon para sa ating dalawa. Hindi niyo pa nahuhuli yung mga tao nagbabantas sa buhay ko. Dapat hulihin niyo muna yung sindikato na yon. Kapag nahuli namin, magpapakasal ka na ba sa akin? Bakit hindi? Matanda na rin naman tayo. Gusto ko na rin magkaroon ng pamilya ko. Malapit na nga ako mawala sa kalendaryo eh. Hintayin mo lang, Grace. Kapag natapos na ang lahat ng to, pakakasalan kita. Ngumiti siya at bahagyang yumuko. Pinatakan niya ng halik sa labi si Hiro. Talagang mahal na mahal niya ang lalaki. Halos hapon na nang magpa siya silang umuwi. Kinabukasan nagpaalam sa kanya si Hiro na kailangan muna nito lumuwas ng Maynila dahil sa panibagong lead na meron sila. Love, mag-ingat ka dito. Tawagan mo ako agad kapag may nangyaring di maganda, okay? Bilin sa kanya ni Hiro. Oo na po, sige na umalis ka na. Para mabilis ka makabalik dito. Isama na lang kaya kita. Hindi ako kampante na nandito ko eh. Hiro, kaya ko ang sarili ko, okay? Marami naman tayong kapitbahay kaya ligtas ako dito. Sige na nga, pangako babalik ako sa'yo dito. Ngumiti siya at tinalikan siya ni Hiro. Nang makaalis si Hiro, nagdinis muna siya ng buong bahay. Pasado 3:00, nang may marinig siyang tunog ng kotse. Bakit ang bilis naman yata nakauwi ni Hiro? Nahuli na ba kaagad yung mga sindikato? Binuksan niya ang pintuan. Ngunit gano'n na lang ang gulat niya nang hindi si Hiro ang kanyang nabungaran. Mga lalaki nakaitim yun. Sino kayo? Hello, Grace. Sumama ka sa amin. Sabi ng lalaking sa tingin niya leader ng grupo. Tatakbo na sana siya. Ngunit nagulat siya nang biglang hablutin ang kanyang buhok. Sisigaw na sana siya. Ngunit tinakpan ang kanyang bibig. Kaya hindi siya nakahingi ng tulong. Merong panyo na inilagay sa kanyang ilong, kaya nawalan siya ng malay. Hindi niya alam kung ilang oras siyang tulog, ngunit nang magising siya nakaupo siya sa isang bangko, habang may mga bombang nakakabit sa kanyang katawan. Nagsimula na siyang umiyak na makitang umaandar ang bomba. Good evening, Grace. Handa ka na bang mamatay? Sino ka ba? Di naman kita kilala eh, kaya wala akong atraso sa'yo. Please, pakawalan mo na ako. Umiiyak niya sabi sa leader.
Tama ka. Wala kang atraso sa amin pero ang boyfriend mo meron. Si Hiro? Ang walang yang yun? Sinugod niya ang drug laboratory ko. Iniligtas niya rin ang mga batang nakidnap ko. Kaya dapat lang siya magbayad. Dahil sa kanya nasira lahat ng pinaghirapan ko. Hindi namin siya mahuli. Kaya mahal na lang niya sa buhay ang kukunin namin. Galing namin, di ba? Mabuti na may nagtip sa amin kung nasan ka. Ang hirap mong hanapin eh. Sino nagtip sa'yo? Sino nga ba yun? Tama. Jessa ang pangalan niya. Nakaramdam siya ng inis kay Jessa. Hindi niya inaakala na sa ganitong paraan gaganti sa kanya si Jessa. Gusto niya tuloy sabunutan ang babaeng yun. Sandali nga, tatawagan ko si Hiro. Kami na mismo magsasabi sa kanya kung nasa ang kuta namin para hindi na siya mahirapan. Kawawa naman sila dahil hindi nila kami mahanap. Pakiusap, pag mo na idamay si Hiro dito. Manahimik ka. Mas lalo siyang napaiyak nang sampalin siya ng lalaki. Tumalikod ito sa kanya at inilabas ang cellphone. May tinawagan ito at ilang sandali pa narinig niya ang boses ni Hiro. Suarez! Walang giya ka, Fernando. Saan mo dinala si Grace? Masyado ka na ma-excited, Suarez. Ayaw mo ba marinig man lang ang boses ng girlfriend mo? Hindi mo man lang sinabi sa akin na ang ganda pala ng kasintahan mo? Huwag mong hahawakan si Grace. Papatayin kita, Fernando. Oh, come on. Huwag ka naman puro salita, Suarez. Pumunta ka dito nang ikaw lang mag-isa kung ayaw mo sumabog ang katawan ng girlfriend mo. Nandito kami sa dating laboratory. Nanilusob nyo. Bilisan mo. Tumatakbo ang oras. Napaiyak siyang muli nang sinampal siya ni Fernando. Grace! Sigaw ni Hiro. Ngunit pinatay ng lalaki ang tawag. Maghintay ka dyan. Panoorin mo kung paano ko patayin ang kasintahan mo. Ilang minuto lang silang naghintay nang marinig niya ang tunog ng mga sasakyan. Nalintikan na. Sinabing siya lang ang pupunta. Magsikalat kayo. Patayin lahat ng pulis na makikita nyo. Gilit siyang itinayo ni Fernando at kinaladkad sa likod ng building. Nahihirapan siyang maglakad dahil wala man lang siyang tsinelas. Ramdam niya ang pagbaon ng mga bato sa kanyang talampakan. Fernando! Ang bilis mo naman, Suarez. Hinawakan ni Fernando ang kanyang leeg at sinakal. Muling tumulo ang kanyang luha. Kita niya ang pag-aalala sa mukha ni Hiro. Pinilit niyang sumigaw. Huwag ka mag-alala, Grace. Ililigtas kita. Fernando, pakawalan mo siya. Wala siyang kinalaman sa alitan nating dalawa. Huwag mong idamay ang inosenteng tao dahil lang sa galit ka sa akin. Puro ka dada, Suarez. Kasalanan mo kung ba't nasira ang negosyo ko. Dapat lang na pagbayaran mo ang kasalanan mo sa akin. Kahit pagbali-balik na rin ang mundo, kasalanan mo yun, Fernando. Sinisira mo ang magandang kinabukasan ng mga batang biktima mo? Di ka ba nahihiya sa sarili mo? Wala akong kasalanan. Gusto mong pakawalan ko ang babaeng to, di ba? Eto, sambutin mo. Tinulak siya ni Fernando kay Hiro at mabilis itong tumakbo. Lumapit naman sa kanya si Hiro at tinignan ang bomba na nasa kanyang katawan. Hiro, 2 minuto na lang. Umalis ka na, please. Pabayaan mo na lang ako. No, hindi kita iiwan dito. Walang may iwan. Pero wala na oras. Kailangan mo na umalis. Baka sumabog yung bomba. Mas gusto ko mamatay na kasama ka, Grace. Mas lalo siya napaiyak sa sinabi ni Hiro. Sinubukan itong patigilin ang timer ng bomba. Ngunit bigo ito. 1 minuto na lang. Please, Hiro, iwan mo na lang ako. Iwan mo na lang ako dito. Hindi kita iiwan. Magkasama tayo hanggang dulo. Tinitigan niya lang si Hiro na nagtatanggal ng mga wire sa bomba. 10 segundo na lang. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Hiro. Mahal din kita, Grace. Sagot ni Hiro at may pinutol na wire. Hindi niya narinig ang timer ng bomba. Kaya tinignan niya yon. Nasa 3 segundo bago tumigil ang timer. Agad siyang niyakap ni Hiro. Shh! Ligtas na tayo. Tahan na. Akala ko mamamatay na ako. Thank you. Thank you, Hiro. Salamat. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Poprotektahan kita. Tahan na.
Paniguradong nahuli na ng mga kapwa ko pulis si Fernando. Tapos na? Tapos na ba? Oo, Grace, tapos na. Ngumiti siya at marahang hinalikan si Hiro. At tumugon din doon ang lalaki. 3 taon ang lumipas at nagpakasal silang dalawa. Masaya si Hiro dahil sa wakas, ikinasal din silang dalawa ni Grace. Nang makulong si Fernando, agad siyang nag-propose kay Grace at agad din naman siyang sinagot ng babae. Hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo si Fernando. At ganon din ang tauhan nito. Maging si Jessa, na nanlalandi sa kanya noon, nakulong din. Ngayon payapa na siyang namumuhay kasama si Grace. Hindi pa rin siya nagre-retiro bilang pulis dahil mas gusto niya pa magsilbi sa bayan. Ngunit sinisigurado niya na hindi niya pababayaan ang kanyang pamilya. Hindi siya nawawala ng oras sa mga ito. Love, sige na please. Minsan lang naman nating makasama si Sarah. Tsaka, gusto ko ring makita yung baby niya. Ilang buwan na kami hindi nakikita eh. Busy siya sa kanilang anak. Love, alam mo naman na may trabaho ako, di ba? Sino na lang magbabantay kay Matthew? Isama mo na lang si Matthew sa trabaho. Behave kaya ang anak natin. Ay nako, makakahindi ba ako sa'yo? Sige na nga, basta mag-iingat ka. Tawagan mo ako kung uuwi ka na para masundo ka namin ni Matthew. Yes, boss. Thank you so much, love. Napailing na lang siya sa sinabi ng kanyang asawa. Talagang wala siyang laban kapag nakiusap na ito. Sige na, magbihis ka na. Ihatid muna kita kina Sarah bago ako pumasok sa trabaho. Ngumiti si Grace at hinalikan muna siya sa labi bago kumaripas ng takbo papasok sa kanilang kwarto. Si Matthew naman, magdadalawang taon na. Sobrang bibo ng bata. Nagmanas sa kanya ang mukha ni Matthew, pero sa pagiging bibo, nakuha nito kay Grace. Ilang minuto lang ang lumipas, lumabas na rin agad si Grace. Nakabihis na ito, kaya sumakay na sila ng kotse. Hinatid niya muna si Grace sa bahay ni na Sarah, bago dumiretso sa trabaho. Si Sarah ay ang kaibigan ng kanyang asawa na nagtatrabaho pa ito sa kanilang pamilya. Nagulat nga siya dahil isa sa tauhan niya ang naging asawa ni Sarah. Nox, nandito na ulit si Boss Baby. Puri na isang pulis. Kita talaga na anak ni Sir. Manas sa mukha mo. Guwapings niyang paglakan ako. Sana lang wag magpaiyak na maraming babae. Good boy itong anak ko ah. Sige na nga, magtrabaho na kayo. Dumiretso siya sa kanyang opisina. Inilagay niya si Matthew sa crib. Merong crib si Matthew sa kanyang opisina. Dahil na rin kung minsan isinasama niya ito sa trabaho. Naging abala siya sa pagtatrabaho ngunit paminsan-minsan tinitignan niya si Matthew na tahimik na naglalaro sa loob ng crib. Nang sumapit ang hapon, nag-text sa kanya si Grace, kaya nag-out na siya sa trabaho. Sinundo niya muna ang asawa kina Sarah. Kamusta naman ang baby ko? Behave ka ba sa daddy mo, anak? Hindi ka ba naging makulit habang nasa work si daddy? Salubong ni Grace sa kanilang anak. Di naman siya makulit. Tahimik lang siya sa crib niya kanina. Nag-iingay lang kapag gusto niya ng pagkain. Very good naman pala ang baby Matthew ko. Dahil dyan, may kiss ka kay mommy. Sabi ni Grace at hinalikan ng kanilang anak. Ako ba wala? Very good din naman ako kanina. Binantayan ko lang anak natin. Mamaya na ang kiss ng daddy na yan. Napailing na lang siya sa kalokohan ng kanyang asawa. Ilang sandali pa nakauwi na rin silang pamilya. Nagbihis muna siya ng kanyang damit habang si Grace nilalaro ang kanilang anak. Anong gusto mong ulamin? Magpa-deliver na lang tayo ng pagkain, love. Alam kong pagod ka sa trabaho. Kinain niya rin ang sinabi niya noon na dapat ang babae ang magluluto ng pagkain. Bumalik kasi sa pag-aaral si Grace. Kaya pagod din ito sa pag-aaral. Online class daw naman yon para hindi ito mawala ng oras sa kanilang dalawa ni Matthew. Anong gusto mo, love? Gusto ko ng sinigang na corned beef. Napangiwi siya sa naging sagot ni Grace. Napapansin niya kung ano-ano na naman ang kinakain nito. May kutob siya na kung ano yon. Ngunit ayaw niyang pangunahan ng asawa. Baka mamaya false alarm lang. Di ka pa rin ba dinadatnan, love? Pansin ko wala pang bawas yung pads mo sa drawer. Pa nga eh. Dapat na ba ako magpa-check up?
Paano kung may sakit na pala ako tapos mamatay na ako? Hindi. Ayoko. Hindi ko pa kayo kayang iwan ni Matthew. Gusto ko pa kayo makasama. Maarteng sagot ni Grace kaya napailing na lang siya. Ngayon sigurado na talaga siyang buntis ang asawa niya. Nagiging OA na naman kasi ito. Ganito rin ang sinabi nito nung hindi pa nila alam na buntis to kay Matthew. Love, nag-overthink ka na naman. Di ba ganyan din ang sinabi mo nun? Buntis kaya ako? Ba't di mo subukan bukas sa umaga? Oh, sige. Magluluto na lang ako ng pagkain natin. Huwag na tayo mag-order. Hinalikan niya muna sa noo si Grace bago dumiretso sa kusina. Kinabukasan maaga niyang ginising si Grace para sa pregnancy test. Tulog pa si Matthew kaya nakaabang siya sa labas ng CR. Ilang minuto pa ang lumipas at lumabas na ng CR si Grace. May luha sa mata nito kaya kinabahan siya. Anong result, love? Positive. Buntis ulit ako. Gusto niyang sumigaw sa tuwa ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Dahil baka magising si Matthew. I love you, Grace. I love you too, Hiro. Dahil sa magandang balita ni Grace, ngayon, mas lalo siya nitong binigyan ng inspirasyon para magsumikap. Madadagdagan na naman ng bagong miyembro ang kanilang pamilya, kaya kailangan niyang magtrabaho. Masaya siya dahil maswerte siya sa kanyang pamilya. Mahal na mahal niya ang mga ito. The